Good day. They say the best English classroom has four walls and a blackboard. But today, I will prove that wrong. Welcome to my classroom. Welcome to Barangay Villadima, Libmanan, Camarines Sur. I am Marilo Candelaria, a future educator from Grace Mission College, and this is Grammar with Values, structure of English in action, where we learn nouns, verbs, and sentences from a coconut farmer. I am here to learn from them. I am here to listen to their stories. And I am here to prove that the noun farmer is a lesson, the verb to work is a value, and the sentence I will provide is a promise. This is not a project to pass a subject. This is a journey to understand grammar, lives to serve. Let's have some interview with Rodrigo Natavio, a farmer owner from Barangay Villadima. Din po. Actually po, naparito lang ako para magtanong ng ilang tanong patungkol sa isang magniliyog dito sa Barangay Villadima. May tanong lang ako, Sara. Pakisagot na lang. Ano po? Sige po. Ang tanong ko po una, ano po ba yung pinakamahalaga sa inyo dito sa Barangay Villadima bilang magniliyog? Bilang po magniniyog dito sa Barangay Villadima, siguro po kahit saang lugar naman, kailangan natin ng mga pataba, kailangan natin linisin yung mga puno ng niyog, kailangan alagaan yung niyog. Saka siyempre yung ulan po, kailangan din ng ulan. Kaya kung walang ulan, sana magkaroon tayo ng patubig. Ano naman po yung hindi nyo kayang mawala bilang magniliyog? Ang hindi kayang mawala bilang magniniyog siguro yung presyo ng produkto. Kailangan mag-stable yung presyo ng produkto kasi pag hindi po nag-stable ang presyo ng produkto, kawawa din po yung mga magkukupra natin. Ikalawang tanong ko po, sir, ano po? Pwede nyo po bang ikwento yung mga daily routine nyo bilang magniniyog? Umpisa dong pagising nyo sa umaga, ano ba yung mga ginagawa nyo? Bilang magniniyog, ano ba yung una nyong gagawin muna bago kayo pumunta sa inyong niyogan? Pwede po bang pakikwento sa amin? Bilang magniniyog, yung daily routine, pagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo na rin kung ano yung gagawin mo sa niyog mo. Halimbawa, mahina ang bunga ng niyog, iisipin mo paano gaganda yun. Halimbawa, ipapaararo mo siya o aararuhin mo para gumanda yung cultivation ng lupa. Tataniman mo ng intercrop para lang malibre ka naman sa palinis. Ikatlong tanong, sir. Paano nyo po ilalarawan ang buhay ng isang magniniyog? Ang buhay po ng isang magniniyog, masarap na mahirap. Kasi ang magniniyog, namunga na yung niyog mo, maginhawa, lalo kung maganda ang presyo ng produkto. Mahirap naman dahil matagal bago bumunga ang niyog. At almost 10 years, 7 to 10 years. Kaya kailangan din namin yung suporta sana ng PCA, katulad ng mga pataba, ganyan. Ikaapat na tanong, sir, ano po? Gusto ko po sanang tapusin mo yung mga salitang ito. Ang pagiging magniniyog ay mahirap, ngunit Masarap. ang pagiging magniniyog ay mahirap, ngunit masarap. Ngunit masarap kasi meron kang iniintay saka yung katawan mo na exercise, nakakatuwa na nakikita mo yung tinanim mo na gumaganda pag lagi mo siyang nililinis. Okay. Ang limang tanong, sir. Bakit po kayo nagtitiis magkopra? Mahirap baga po ang magkopra. Wala naman po kami magagawa kasi iyan po ang hanap buhay namin dito sa aming barangay. Yung nyug talaga. Yan ang primary crops namin dito sa lugar namin. Kaanim na tanong, sir. Bilang ano po, bilang mamamayan. Kung may makakausap kang estudyante, ako po estudyante ako kahit matanda na ako. Opo. Kung may makakausap kang mas bata sa aking estudyante, ano po ba yung sasabihin mo sa kanila bilang magniniyog? Ang masasabi ko doon sa katulad yung mga estudyante, kailangan natin ng tiyaga sa pagninyog. Kailangan natin na isabuhay. Hindi lang kailangan na intayin yung mamunga ang nyug, kundi sa umaga pinag-aaralan yan. Paano ba ito mamumunga nyug na to? Ano ba ang magandang gawin? Kailangan lang talaga tiyaga. Yun lang ang advice natin sa mga student. Kung meron po kayo, sir, gustong iparating sa gobyerno,
especially sa gobyerno, sabi niyo nga, yung kailangan niyo ng support galing sa Philippine National Authority, PCA. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanila? Para po sa sa PCA, nananawagan po kami ng mga magnyunyog na pakisuportahan niyo po ang aming barangay o isang halimbawa ang kooperatiba na magkaroon ng mga pataba, suporta para sa mga kagamitan. Halimbawa, yung mga pang-cultivate ng mga makinarya para sa amin na mga magnyunyog. Ayan. Okay, maraming salamat sir sa pagpapaunlak ng isang panayam na ito. Ito po ay makakatulong hindi lang sa akin. Papublish din po namin ito at makakarating po ang inyong mga suggestion sa mga otoridad na gusto niyo pong paratingan. Opo, ma'am. Maraming salamat po. In conclusion, as a coconut farmer, we can say that this is a difficult task for a farmer. Being a coconut farmer is not an easy life. A coconut farmer's life will become more organized if he learns how to manage it properly.